Simula nga po mga idol nang maagang mag-struggle si Klay Thompson sa Dallas Mavericks sa umpisa ng season, unti-unti na nga siyang nakakabawi ngayon sa pagtatala niya at pagkakaroon ng efficient performance. Mas nagiging maayos na rin naman ang shooting nito at iyan dahil mas maaga na nga siyang nabibigyan ng play sa opensa na siyang rason bakit nakukuha na nito ang kanyang rhythm sa 3-point line. Bumabalik na rin naman ang dating playing time, hindi kagaya ng mga nagdaang buwan na biglang bumaba ang nakukuhang shot attempts at minuto nito dahil sa injury. Pero kung inyo nga pong mapapansin, nagkakaroon pa rin naman si Klay ng kanyang career low simula ng una niyang taon na binabaliwala rin naman ito. In fact, ayon nga po sa sinabi niya sa interview, wala na rin naman siya ditong pakialam dahil kontento at masaya na rin naman siya sa bagong role sa Dallas Mavericks sa pagiging third option sunod kina Luka Doncic at Kyrie Irving. Mas nakafocus siya ngayon kung papaano niya matutulungan ang dalawang pagdating sa opensa. At sa naging laro nila ngayon, pinatunayan niya at pinatumba ang kanyang dating kupunan na Golden State Warriors sa pagtatala niya dito ng 29 points kasama si Luka na merong 45 points. Samantala, matagal na nga pong usap-usapan ngayon sa market ang pagkuha ng Lakers kay Jonas Valanciunas at ngayong araw available na nga ito at ayon sa report ni Jake Fisher, tumawag na nga po si Rob Pelinka sa Washington Wizards para alamin ang asking price ng Wizards para kay Valanciunas. Alam naman natin na ito ang matagal ng request ni LeBron James na makuha at ito rin naman ang ginagawa ni Rob Pelinka. As of now, ayon sa source, sigurado na nga pong gagawa ng pagbabago ang Lakers at pagdating naman sa kanilang naging laro ngayon, literal napakagandang start ito sa pagbabalik ni LeBron James dahil maituturi nga itong fresh start sa Lakers dahil bukod sa napakaganda ngayon ang kanilang laro, naiwasan rin naman nilang bumagsak sa West. Dahil sa pagkapanalo, meron na silang record ng 14 wins at 12 losses. Ika nga nila, LeBron James is back. Sa kabilang banda, matapos nga pong magtamo sila Melo Ball ng injury sa binte, hindi na nga ito nakapaglaro pa sa Charlotte Hornets ng lampas 2 linggo. Pero bago pa siya mawala, nagkaroon ito ng MVP average sa kanyang 30 points per game, 5 rebounds, 6.3 assists sa kanyang 44% shooting, malayong malayo sa kanyang itinatalang average. Kaya kumbinsido ang ilang mga analyst na isa na nga itong ganap na superstar si Melo. Ang problema, kahit gaano man kalaki o kahusay ang kanyang ipinapakitang laro, hirap pa rin naman nga siyang mabuhat sa panalo ang Charlotte Hornets. Kaya suggest ng ilang mga analyst na lumipat na lamang ito sa ibang team na mas makakapagbigay sa kanyang oportunidad na magkampiyon kagaya ng San Antonio Spurs. Kayang-kaya rin naman nga kunin si Melo Ball mula sa Hornets gamit sina Keldon Johnson, Trey Jones, Malaki Branham at 3 first round pick. Napaka-worth it nga ito para sa Spurs na makuha dahil makakabuo sila ng pinakamalakas na bagong duo na bubuhin ni Melo Ball at Victor Wembanyama.